Magandang araw mga ginigiliw naming mag-aaral. Nagagalak akong makasama kayo sa araw na ito sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radio broadcast. Ako ang iyong lingkod, Teacher Resty mula sa La Paz Grade School na nagsasabing isang napakasining na araw sa inyong lahat. Siguraduhin nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na maririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumakain na ba kayo? Mabuti dahil nararapat na may laman ng tiyan upang alerto ang pag-iisip at sa pakikinig upang maayos na unawa ng ating aralin ngayon. Handa ka na ba? Ngayon, kunin mo na ang iyong module, sulat ang papel, lapis at pulpen, at sikaping masagutan ang lahat ng mga katanungan sa iyong module. Tara, balikan natin ang nakaraang aralin. Pumunta sa pahina 2 sa iyong module. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Nakakita ka na ba ng isang banga? Saan mo ito nakita? Ito ba ay antigo o luma? Ano kaya ang gamit ng isang banga noong unang panahon? Tama. Pwede. Sa panahon ngayon, ganon din ba ang paggamit nito? Magaling! Nakalikha ka na ba ng isang banga? Mahusay! Anong paraan ang iyong ginamit sa paglikha nito? Pwede. Magaling! Tubong sining o pop art ay isa sa mga pamana ng sining ng ating bansa. Kabilang dito ay ang mga inukit o nilililok na mga kahoy at pinagyaman ng ating mga kababayan o ng ilang tribong etniko. Ano ang tawag ng isang disenyo ng ukir na anyong ahas at may katangian ng kurbang tila titig S na matatagpuan sa kanyang pabalubaluktot na katawan? Buuin ang wastong tawag nito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik sa ibaba. Isulat sa tapat ang tamang sagot. Mahusay! Handa ka na ba sa ating bagong aralin sa araw na ito? Batid kung handa ka na, tingnan mo ang iyong module, pumunta sa pahina 5 at surihin ninyo ang larawan sa ibaba. Nakita mo na ba ang mga ito sa telebisyon? Sa bahay ninyo? O sa kapitbahay? Ano kaya ang mga ito? Ang mga antigo o lumang kagamitan ay hindi lamang pinahahalagahan dahil sa katangian ng mga ito. Pinayayabong din at pinagyayaman ng mga ito ang kasanayan at kultura ng bansa. Taglay din ng mga sinaunang bagay ang pambihirang katangiang sining mga kwento na may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya o tao. Maaari rin itong pinagkukunan ng kaalaman tungkol sa pamamaraan ng buhay sa nakaraang panahon at mahalagang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng isang lugar o bansa. Sa araling ito, gagamitin ang mga bilang inspirasyon at paksa ng
iguguhit na larawan. May mga teknik sa pagguhit na maaaring gamitin upang maipakita ang kakaibang disenyo nito. Alam mo ba, ang banga ang isa sa pangunahing kagamitan ng ating mga ninuno. Mahalaga ang papel na ginagampanan nito sa pagtuklas ng mga bakas at paghubog ng mayamang kultura at sining ng bansa. Alam mo ba kung anong paraan sa pagguhit ang maaaring gamitin upang mapaganda ang iyong likha at may pakita ang disenyo nito? Handa ka na bang malaman ang mga teknik? Sige, kumuha ng lapis at isang malinis na papel o pwede rin kukunban. Pero bago yan, gusto ko munang matutunan ninyo kung paano makagawa ng ilusyon ng ilalim at layo sa paglalarawan ng isang bagay gamit ang cross-hatching at contour shading. Anong mga teknik na ito? Ang tinutukoy na teknik sa pagguhit na nakapagbibigay ng ilusyon ng ilalim, layo at kapal ng iguguhit na bagay ay cross-hatching at contour shading. Ang cross-hatching ay isang paraan ng shading kung saan paulit-ulit ang pagguhit ng pinag-cross na linya. Tingnan mo ang halimbawa sa iyong module sa pahina 6. Maliban sa cross-hatching, ang isa pang paraan ay contour shading. Ang contour shading ay nagagawa sa pamamagitan ng pagtagilid ng pag-is-is ng lapis o iba pang gamit pangguhit sa papel. Tignan mo ang halimbawa na nasa larawan. Mga bata, ibigay ang dalawang teknik sa pagguhit na nakapagbibigay ng ilusyon ng ilalim, layo at kapal ng iguguhit na bagay. Magaling, magaling! Ngayon, ikaw naman! Hawak-hawak mo na ba ang iyong lapis at isang malinis na papel? Ngayon, pumunta sa pahina 7 sa iyong module sa gawain 2. Para sa gawain ito, gamit ang cross-hatching at contour shading, gumawa ng ilusyon ng ilalim at layo sa paglalarawan ng isang bagay. Mga bata, sundin lamang ang unang hakbang sa paggawa nito. Ito ang unang hakbang. Matamang pagmasdan ang mga disenyo na nasa ikaliwang kahon. Pangalawa, pag-aralang mabuti ang pamarahang cross-hatching at contour shading. At ang pangatlo, gamit ang lapis, gayahin ang larawan na nasa kaliwa sa pamamagitan ng pagguhit nito sa loob ng kahon na nasa kanan. At pangapat, suriin mabuti kung nabigyan ng 3D effect ang mga iginuhit. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 minuto bawat teknik. Umpisahan mo na! Tandaan ang mga teknik na gagamitin upang mapaganda ang iyong likha. Ayan! Nandiyan pa ba kayo mga bata? Magaling! Mahusay! Napakagaling mong gumuhit! Kuwang-kuwa mo ang paggamit ng dalawang teknik. Batay sa paggawa ninyo sa gawain 2, gumawa ako ng rubrik sa pagguhit ninyo sa isang banga gamit ang dalawang techniques at paraan sa pagpapaganda ng iyong likha.
Lagyan ng check ang kaukulang kahon patay sa antas na nasunod. Gusto kong honest kayo sa paglalagay ng check. Napakahusay mong bumuhit! Congratulations! Natapos ninyo ang ating aralin at gawain sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, gusto ko kayong bigyan ng karagdagang gawain. Gamit ang napag-aralan nating teknik, iguhit sa loob ng kahon ang mga bagay na nakasaad nito. Makikita ito sa pahina 12 sa iyong module. Paano yan? Magpapaalam na ako mga bata. Kung may mga katanungan kayo o gustong linawin, magsadyang i-chat ako o i-text ako. Ako'y nagagalak at handang sagutin ang mga ito. Muli ako ang iyong lingkod, Teacher Resty mula sa Labas Integrated School, ang iyong guro sa radyo. Maraming salamat sa pagkakataong ito at nakasama ko kayo. Maraming salamat sa pakikinig, mga minamahal kong mga mag-aaral na Abreño. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Paalam! Mahal ko kayong lahat at God bless us all. Joy FM 103.7